So, meron tayong problem na 5 kg of water vapor are contained at 150 kilopascal and 90% quality in a suitable enclosure. Calculate the heat which must be added in order to just produce a saturated vapor. What will the pressure be at the end of the heating process? So, meron tayong given na binigay sa statement ng problem which is mass is equals to 5 kg and a pressure at state 1 which is 150 kilopascal or 0.15 megapascal, and a quality which is X at 90%. Unang-una natin gagawin which is mag-drawing ng graph. So, sa isang graph ng pressure, vapor, volume is kadalasan may paakyat tapos mapaslide. Then, since paano natin malalaman kung anong klaseng process ng vapor to is babasahin natin ulit yung statement. A 5 kg of water vapor are contained at 150 kilopascal, 90% quality, suitable enclosure. So, na-state ng problem ay suitable enclosure. Ibig sabihin, rigid tank. Hindi nagbabago yung volume. Which is, masasabi natin, V1 equals V2. Ayan, since V1 equals V2, ibig sabihin, isang linya lang yan sa isang graph. Isang linya. Then, ito yung state 1 niya. Ngayon, sinabi niya, what will the pressure be at the end of the heating process when just to produce a saturated vapor? Ngayon, saturated vapor, ibig sabihin ng saturated vapor ay, pag in-imagine natin yung graph, meron tayong hati dyan. Yung left side ay yung fluid, yung right side which is yung gas. Saturated vapor, ibig sabihin, itong linya na yan, is saturated yan. Then, vapor. Pag nag-touch siya sa line na yan, saturated vapor na yan, which is, tinatawag nating G. Tinatawag na G. So, ano natin sunod na gawin is, since nalaman natin ang state 1 which is yung nasa loob siya ng wet mixture, then yung state 2 which is nag-touch sa curve. And para malaman natin, gagawin natin is mapunta tayo sa steam table at pressure 1 which is 150 kilopascal or 0.15 megapascal. Ngayon, hanapin natin sa since sinabi baga na water vapor, pasok tayo sa saturation pressure, hindi tayo papasok sa vapor table. Ngayon, since sa steam table, marami siyang naka-values dyan, pero ma-focus lang tayo sa pressure ng 150 or 0.15 megapascal. So, sa paghanap, gamit ang ruler para mas malinaw at accurate yung pag-reading natin. So, dito mapansin natin sa pressure ng megapascal ay tumapat sa 0.15 megapascal. So, ang hanapin natin, ang mga kailangan natin ay since V1 equals V2, VG, and VF. So, meron tayong VG, VF na 1.0528 and 1159.3. So, i-write down natin ang mga values at V1, at VG pala, VG. VG is 1159.3 raised to negative 3 meter cube per kilogram. And at VF is equals to 1.0528 raised to negative 3 meter cube kilogram. Ngayon, ano pa sunod natin kailangan? So, hinahanap niya ano yung heat na madadagdagan. Ibig sabihin ng heat, meron tayong formula dito. Q is equals to M U2 minus U1. So, ibig sabihin yan, mahanap rin tayo ng U value which is internal energy. So, babalikan natin steam table at 0.50 sa 0.50 megapascal
So makita natin ang UFG, which is wet mixture, ay 2052.7. So write down na natin din. UFG is equals to 2052.7 kilojoule per kilogram. Then yung UF natin, which is at point 0.50 din, 466.94. Alright. Yep. So, meron na tayong values ng VG, VF, UFG, and UF ng state 1. Ngayon, para natin makita ang state 2. So, para makuha natin ang state 1 muna, bago tayo dumako ng state 2. So, meron tayong formula na ginagamit na V1 is equals to VF plus X times VFG. Ngayon, yung VFG is equals to VG minus VF. So, since sinasolve natin for V1, since wala pa tayong state 1 ng volume, so solve muna natin. So yung 1.0528 raised to negative 3, or kahit kahit wag mo muna sa amin negative 3, since di naman siya madali lang man siya basta all the units are absolute, yung value ay absolute. So pwede natin gawin is, in disregard natin negative 3, focus muna tayo sa value. Yung x na ginagay is 0.90, then yung VFG, which is VG minus VF, which is plus 0.90. VG is 1159.3 minus VF 1.5208. Tama? 1.0528 pala. So, i-calculate lang natin. 28 plus 90. 1159.3 minus 1.0528. So, makuha natin ay 10, 4, 3.47, 48 na rin. So, 48 raised to negative 3 kilogram, cubic meter per kilogram. Yan yung state 1 natin. Ngayon, since V1 is equals to V2, ngayon, sabi ng problem na, yung para mag-produce lang siya ng heat, magiging saturated vapor lang. So, ibig sabihin ng saturated, ang V2 niya, ibig sabihin ng V2 is magiging VG na dapat. So, bago muna natin hanapin yung saturated vapor ng volume, unahin muna natin yung paghanap sa U1, since meron tayong formula na magagamit natin ng U1 sa paghanap ng heat. So U1, since kamukha lang naman sila ng formula, which is UF plus X UFG. Ngayon yung UF natin 466.94 plus 0.90. Yung UFG natin 2.7. So pag-calculate lang natin, 466.94 plus 0.90, 0.7. So makuha natin ay 2314.37 kilojoule per kilogram. Ngayon, since meron tayong V1, U1, so pwede natin makita or mahanap ang state 2. Ngayon, sa state 2, sa paghanap ng state 2, since V1 equals V2, hanapin natin siya sa saturated vapor. Since sinabi lang niya na hindi naman siya lalabas ng graph, ibig sabihin hindi siya magiging superheated, tutuloy natin hanapin siya dito sa table ng VG sa saturated vapor. So, sa paghanap, since meron tayong nakastate na 10, yung V1 natin ay 1043.48. Ibig sabihin, hanapin lang natin sa table. So, mapapansin natin, at 1043.48, makikita lang natin siya dito.
1043, tama ba? VG pala. Dito tayo mahanap sa VG. So dito sa mapansin natin, ang VG natin 1043, meaning between siya dito sa 1031.2 and 1060.4. Ibig sabihin yan, mag-i-interpolate. Alright. So sa pag-interpolate, gagawa muna tayo ng table para mas malinaw. So sa paggawa ng table, 3 lines, 3 space pa. 3 space sa isang table. Ngayon meron tayong megapascal. Since inahanap natin ay P2. So yung unang nating sa taas ng P2 natin, which is 0.165. So sa 0.165 megapascal, yung baba niyan ay, which is yung P2 or unknown variable, pero P2 ang hanap natin. So yung sunod niya is pag tingin sa graph, 0.70 yung baba niyan. Kasi 1060, 1040, 1043.48, then 1031.2. So at 0.70 megapascal. Yan, hati natin. Ngayon yung volume natin, which is volume 2, hanapin natin ay ililinya rin naman natin sa volume G. Sa volume G natin, pansin natin, volume G at 165 kilopascal, meron siyang 1060.4. Ngayon, yung since meron V1 equals V2, ibig sabihin yung point to state na rin ng volume natin ay kasabay lang naman sa volume 1, which is 1043.48. Ngayon, yung baba ng which is 0.70 ng pressure ay 1031.2. Ngayon, natin. Ngayon, yung UG, since UG is equals to U2 and VG equals VU2, so pwede natin pasosolve na rin natin yung heat added. So, gagawin natin, babalikan na rin natin ng 165 at UG, tama ba? Alright, UG 2522 2522 2522.9 at 0.165 megapascal. Then yung U2 natin is unknown. 170 is 2523.9. Alright. So, since lang naman yung hanap natin para masolve natin ang Q and find P. So, masasolve na natin ang problem. So, pwede natin gawin is interpolate. So, paano pag-interpolate? So, punta kayo sa calculator. Dito bang calculator ba? So, ayun sa calculator, mode 32. Tapos, merong lalabas na XY. Ngayon, yung X natin, ililinya lang natin sa paghanap na So, sa pag-X, ma-input ka lang kung saan yung meron kang value. Kung meron tayong value, which is yung volume. So, ibig sabihin, 1060.4 equate 1031.2. Since meron tong value sa gitna, inuna natin yan. Ngayon, yung pressure, since unknown, so dito muna siya sa Y table. So, 0.165. Then, yung kalinya ng 1031.2, which is 0.70. 0.170. Ngayon, ma-AC kayo, AC. Tapos, may kita sa display, 0. Then, mode, shift 1, 5. Tapos, yung saranggolang symbol, which is 5. Ngayon, bago nyo ipa-plugin muna natin yung meron tayo sa V2, which is yung nasa gitna. 1043.48. Ngayon, equals lang natin, makuha natin na ang pressure ay pressure 2 is equals to may kita natin? 0.1678
megapascal. Para mas maganda yung values natin, pwede natin i-convert natin sa kilopascal. Kasi sa 1000 kilopascal, meron siyang 1 megapascal. Cancel. So, times 1000 lang natin. So, makuha natin is 167.89 kilopascal. So, which is, ito na yung sagot natin sa pressure. Yun, hinanap na lang natin, which is yung U2. So, yan, sa U2, since meron naman tayong U1, yung sinunod natin kanina, yung U2, interpolate lang, like yung kanina. Pero para mas madali, suggest ko pumunta, ito yung ipa-plugin natin sunod since 3 digits lang naman yung meron dito eh. So, mas madali yan. Prefer ko yan. Yung Y, yung unknown value, 2522.9, 2523.9. Yan, AC. Tapos, 167.897 para mas accurate. Shift 1, 5, 5. Then, ang sagot sa U2 ay 2523.479 kilojoule per kilogram. So, since meron na tayong U2, U1, M, mas solve natin ang Q. So sa pag-solve ng Q, meron tayong 5 kilograms. Tapos yung U2 natin, which is 2523.479 kilojoule per kilogram, minus yung U1, nakuha natin 2314.37 kilojoule per kilogram. Yan, solve lang natin. Mode 1, 5 times 2, 523.7, 479 minus 2314.27. So, makuha natin is, yung heat na added ay 1045.545 kilojoule. Since, mapansin natin sa unit, since meron ng mass, tapos may mass pa sa baba, so makancel yan. Minus muna, tapos cancel yung unit, so maging kilojoule lang siya. So, ito na yung sagot. Alright, so meron tayong pressure 2, 167.89, tapos 1045, 1045.545.